Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Alis! Ang baho mo! Ang aga-aga narito ka. Mamalasin ang paninda ko ng dahil sa'yo eh. Bulyaw ni Aling Maria sa akin habang nakatayo ako sa tapat ng kainan nito para sana bumili ng pagkain ngayong almusal. Kumakalam na ang sikmura ko dahil sa matinding gutom matapos ako makatulog ng hindi naghahapunan kagabi dahil na rin sa talagang masama ang pakiramdam ko at halos hindi ako makabangon. Dahil wala akong matinong bahay na inuuwian at sa kalsada na ninirahan, may mga pagkakataon na nababasa ako ng ulan habang natutulog sa daan. Makalipas ang mainit na maghapong paghahanap ng kalakal sa kalsada para dalhin sa junk shop at magkapera. Swerte na rin kung minsan na may mga taong kusang nag-aabot ng limos pero kadalasan ay wala dahil sa nakikita nilang kumpleto naman ang bahagi ng katawan ko at malakas ang pangangatawan. Ano ba? Umalis ka sabi dito. Hindi ka ba talaga aalis? Anong tinatayo-tayo mo pa dyan? Doon ka! Galit na sigaw pa nito na nakapamewang pa sa harapan ko. Bibili sana ako ng makakain para sa almusal, Aling Maria. Sagot ko. Ayaw ko na kasing maglakad ng malayo para pumunta sa ibang tindahan dahil pakiramdam ko ay hindi ko na kaya maglakad ng malayo. Nanlalambot ako at nanginginig kahit pa papataas na ang sikat ng araw. Alam ko na epekto ito ng mataas na lagnat kaya kailangan kong kumain para makainom ng gamot. Wala nang pagkain, ubos na, kaya umalis ka na. Masungit na sagot nito habang nakatakip ang kamay sa ilong at iwinawagayway ang kanang kamay para utusan akong umalis at lumayo. Parang awa mo na, Aling Maria, kailangan kong kumain. Masama ang pakiramdam ko, kaya hindi ako makapunta sa malayo para maghanap ng mabibilhan. Pakiusap ko dito. Tiningnan ako nito ng may pandidiri mula ulo hanggang paa bago nagsalita. May pera ka ba? Kung manghihingi ka ng limos na pagkain ngayon ay hindi pwede. Wala akong maiibigay sa'yo dahil wala pa akong benta. Nakasimangot na sabi pa nito. Ano pa nga ba ang aasahan ko? Akala na naman niya mamamalimos ako. Kung bakit ba kasi ganito ang tingin ng lahat ng mga taong nasa kalye. Hindi niya ba alam na bukod sa mukha akong pulubi ay may kakayan din naman akong magtrabaho basta bigyan lang ako ng tsansa at pagkakataon. Agad na inilabas ko ang 100 nasa bulsa ko at inabot dito pero tiningnan lang nito na may pandidiri na akala mo may sakit akong nakakahawa. Ipatong mo dyan sa mesa dahil baka mahawa ako sa mikrobyong dala mo kung lalapit ka sa akin, sabi pa nito. Kahit nakakainsulto ang mga salitang lumalabas sa bibig nito, ay binaliwala ko na lamang at sinunod ko ang sinabi nito. Agad kong inilapag sa mesa ang pera at humakbang paatras para magkaroon ng distansya dito. Hindi na kasi maganda ang hilat sa mukha nito, lalo pa at kulang na lang ay gamitan ako ng walis para walisin paalis sa harapan ng tindahan nito. Alam ko na magagalit siya oras na hindi ako sumunod at sigurado ako na hindi niya gusto na narito ako, kaya nakasigaw na naman at lukot ang mukha ni Aling Maria. Posibleng tulad ng dati ay palalayasin ako nito hanggang sa umauwi sa ipagtabuyan ulit ako gaya noong mga nakaraan. Agad na lumapit ito sa lamesa kung saan ko ipinatong ang pera at mabilis na kinuha gamit ang kamay na nakabalot pa sa plastik saka pumasok sa loob. Masakit makaranas ng ganito. Oo nga at pulubi ako. Pero hindi ako masamang tao. Kung ituring kasi ako ng mga taong nakakasalamuha ko, ay talo ko pa ang may sakit na nakakahawa. May pagkakataon pa na akala mo ay kriminal akong gumawa ng labag sa batas kung husgahan ng mga tao. Pulubi man ako, kulang sa ligo at walang tahanan, pero ni minsan ay hindi ko nagawang magnakaw o gumawa ng kahit anong hindi maganda sa iba.
Maaaring lumaki akong walang pagkakakilanlan at walang magulang na umaaruga. Pero alam ko ang salitang tama at mali. Alam ko ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit madalas ay nakakaranas ako ng hindi magandang trato sa lahat ng tao sa paligid ko. Heto na, umalis ka na dito at baka wala ng customer ang kumain sa karinderya ko. Oras na magtagal ka pa dito. Ang sabi ni Aling Maria, sabay hagis na nakabalot sa plastik ng pagkaing binili ko. Walang imik na lumapit ako at pinulot ang pagkaing hinagis sa harapan ko. Wala na akong pakialam sa trato niya sa akin dahil ang nasa isip ko ngayon ay ang makakain at magkaroon ng laman ang sikmura ko. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas para mabuhay dahil sa totoo lang ay wala akong kahit anong inspirasyon para magkaroon ng direksyon sa buhay. Kahit mahirap ang mag-isa at wala akong kilalang kamag-anak kahit na isa man lamang, ay ginusto ko pa ring mabuhay. Ayaw kong kitilin ang hininga ko dahil lamang sa kakulangan ko at walang makitang kahit na anong potensyal sa pagkatao ko. Hindi ko kilala kung sino ang mga magulang ko, maging saan ako nanggaling. Namulat na lang ako sa katotohanan na mag-isa ako at kailangan na makibaka sa langsangan para mabuhay ng marangal. Wala rin ako mga kamag-anak na naghahanap sa akin, kaya alam ko na wala akong ibang aasahan dito sa mundo maliban sa sarili ko. Hindi ako nakapag-aral dahil imbes na pag-aralin ako ng mga taong kumukop sa akin mula sa bahay ampunan ay minaltrato ako at inalila lamang sa bahay. Tinakasan ko sila at sa murang edad ay nagpagala-gala sa lansangan. Marami na akong pinasok na trabaho, ang maging barter sa paradahan ng mga jeep, kargador at tagahugas ng pinggan. Dahil sa kakulangan ko ng pinag-aralan at kahit anong pagsisikap ang gawin ko, ay nawalan ng saysay matapos akong matanggal sa trabaho dahil napag-initan ako ng incheck na amo ko. Mula noon ay hindi na ako nakahanap ng matinong trabaho. Napaalis din ako sa maliit na silid na inuupahan ko hanggang sa bumalik ako sa kalsada at nagpalaboy-laboy dahil na rin sa wala akong pera para magsimula muli. Pakiramdam ko ay naubos na ang swerte ko sa buhay dahil heto, mahigit na 6 na buwan na ay narito pa rin ako sa kalsada nabubuhay sa pagkakalakal ng basura para magkalaman ang sikmura. Kung sana ay may kamag-anak ako o kaya naman ay may mga kaibigan na maaaring lapitan ay wala ako rito sa kalsada. Tulad ko rin kasi ay hikaho sa buhay at nagsisiksikan sa isang maliit na bahay ang pamilya na nag-iisang kaibigan ko. Alam ko na wala akong lugar doon dahil kahit sila ay hindi na magkasya. Kaya kahit anong pilit at pakiusap ni Gary na sa kanila ako tumira ay mas pinili kong dito sa kalsada na lang hanggang sa makabangon akong muli. Hindi ko alam kung hanggang kailan magiging ganito ang takbo ng buhay ko at saan ako dadalhin ng kapalaran, pero umaasa ako na balang araw ay magbabago ang lahat. Alam ko na hindi pa ngayon, pero darating ang araw na yon. Hindi pwede akong mawala ng pag-asa dahil kahit ako na ang pinakamahirap at walang kwentang tao sa mundo, sa tingin ng mga nasa paligid ko ay may puso pa rin ako at kakayahan na maging isang mabuting tao. Iyon pa lang, alam ko na sapat na para patuloy akong mabuhay at huwag mawala ng pag-asa. Nanginginig ang tuhod ng narating ko ang lugar kung saan ako malimit tumambay sa umaga. Pabor sa akin ang punong narito sa gilid ng kalsada kung saan malilim at nakakapahinga ako. Hindi na kasi ako pwedeng manatili sa araw sa lugar kung saan ako tumutuloy pag sumapit na ang gabi. Madalas kasing ipinagtatabuyan ako ng gwardya na nakakakita sa akin na malapit sa mga establishmento na binabantayan nila. Kaya minabuti ko na dito na lamang sa ilalim ng puno maglagi. Dito tahimik ako. Walang masakit na salitang naririnig mula sa ibang tao. Bagay na naging komportable ako dahil walang mga taong pumapansin sa akin at pilit na pinapaalis sa kung saan ako tumapak na lugar. Walang pakialam sa paligid na kumain ako at inubos ang nabili kong pagkain sa tindahan ni Aling Maria. Hindi ako pwedeng magtira kahit konti
Dahil pati na rin ang mga pagalagalang mga aso at pusang wala ring mga tahanan na gaya ko ay pilit na nakikiagaw ng makakain, mabuhay lang. Napapikit ako bigla matapos kong isubo ang huling piraso ng lumpia na binili ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin dahil may mga tila kung anong eksena ang lumitaw at sumusulpot sa mga balintataw ko. Maaaring dala ito ng masamang pakiramdam ko dahil biglang sumakit ng husto ang ulo ko matapos ang tila ilang flashback ng eksena na pinagbabaril ako. Alam kong imposible na naranasan ko iyon dahil kahit minsan ay hindi ko pa nararanasan ang makipag-away o basag ulo kahit palaking kalye ako. Hindi lahat ng taong lumaki sa kalsada ay basagulero dahil isa akong patunay na kahit ang batas trapiko ay sinusunod ko. Wala rin akong maalala na nakasuot ako ng magarang kasuotan gaya na nakita ko sa imahe na dumaan sa isipan ko dahil sa buong buhay ko ay hindi pa ako nakakapagsuot noon. Sa status ko sa buhay, malabong mangyari na ako ang lalaking nakita ko sa imahe sa tila flashback na nawawalang bahagi ng memorya ko. Masyado na yata akong dinadaya ng aking sariling imahinasyon dahil siguro sa kagustuhan ko na mabago ko ang takbo ng buhay ko, kaya kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan ko. Sa lubungang kilay habang nakakunot ang noo nang magbulat ako ng mga mata. Walang pagbabago sa paligid ko. Nasa ilalim pa rin ako ng mga puno at ngayon ay nakasanding ang katawan dahil sa matinding kirot ng ulo na nararamdaman ko. Hindi na bago sa akin ang ganitong pangyayari. Hindi ko alam kung pangitain ba ito o ano. Natatakot akong isipin minsan na paano kung ako nga ang lalaking nakikita kong walang awang binaril. Hindi kaya posibleng mangyari din ito sa akin sa totoong buhay? Paano kung isa pa lang itong babala na nagsasabi sa akin kung ano ang magiging kahihinatnan ko balang araw? Kung totoo ang pangitain na iyon, ibig sabihin ay yayaman ako. Pero teka, papaano? Hindi naman nahuhulog sa lupa mula sa langit ang kayamanan, kaya imposible na mangyari ang bagay na yon. Napailing ako sa mga bagay na nalaman ng isipan ko. Apektado pa rin kasi ako sa ilang eksenang basta na lang lumitaw sa isipan at tila isang nawawalang bahagi ng alaala ko. Siguro ay dala lamang talaga ito ng labis na gutom at sobrang pag-iisip kaya bigla na lang may mga ganitong bagay akong nakikita na tila ba isang babala. Posible rin na imahinasyon ko lamang ito dahil na rin sa matinding gutom na inabot ko. Bukod kasi sa hindi na ako nakakain ng hapunan ay tanging 3 pirasong tinapay lamang at tubig ang laman ng tiyan ko. Halos hindi ako makabangon kagabi. Mabuti na lamang at tinulungan ako ni Ed. Pulubi rin na tulad ko. Kung siguro hindi ako nito pinainom ng gamot ay baka hanggang ngayon ay para pa rin akong lantang gulay na nakahandusay sa gilid ng establishmento kung saan ay madalas akong doon matulog. Kahit paano ay sakop kami ng bubong. Umulan man at humangi ng malakas ay nagsisilbi itong protection sa amin. Mabuti na lamang at mabait ang gwardiya na naka-duty doon sa gabi. Hinahayaan kami ni Ed na tumuloy at matulog sa harapan ng lugar sa kondisyon na hindi kami mag-iiwan ng kalat at papanatilihin na malinis ang lugar kapag iiwan namin sa umaga. Napatunayan na kasi namin sa kanya na mabuti kaming tao ng pulubing kasama ko, bagay na ikinatuwa nito dahil may kasama umano siya na nagbabantay sa lugar. Mag-isa lamang kasi siyang naka-assign doon. Bukod sa madilim ang lugar ay may pagkakataon rin na may nagtangkang pumasok pero dahil naroon kami ni Ed ay natulungan namin si Kuya Delphine na maitaboy ang mapangahas na magnanakaw na pumasok doon. Uy, Gabin, ayos ka lang ba? Maputla ka yata. Bungad sa akin ng traffic enforcer na si Kuya Jack. Medyo masama po ang pakiramdam ko, Kuya Jack. Nakapikit na sagot ko. Umatake na naman kasi ang matinding sakit ng ulo ko, kaya pinipilit kong kayanin na wag bumigay ang katawan ko. Ramdam ko ang kirot na gumuhit sa sintido ko at hindi ko maipaliwanag na kung anong liwanag ang lumitaw na naman sa balintataw ko na tila isang malabong alaala. Gavin, mukhang kailangan na kitang dalhin sa hospital.
Nanginginig ka na at tumitirik na ang mga mata mo. Narinig kong sabi nito at mabilis na nagradyo sa mga kasamahan. Kuya, kailangan ko lang pong makainom ng gamot, sabi ko. Inaalala ko kasi ang perang ipambabayad ko sa hospital kung sakaling dadalhin niya ako doon. Wala kahit na sino ang kakilala kong willing magbayad kahit 5 para sa hospital bills ko. Sigurado na doon ako mamamatay ng tuluyan dahil wala rin naman akong kakayanan na magbayad. Sa tingin ko, kailangan ka na talagang dalhin sa hospital. Teka, magsasalita pa sana ito nang pilit nang umiti ako dito at umiling. Sanay na ang katawan ko sa sakit, kuya. Kailangan ko lang po talagang uminom ng gamot. Dahilan ko. Wala itong nagawa, kundi ang umiling na lamang sa harapan ko at pinasadahan ng tingin ang mukha ko na tila ba doon makakakuha ng sagot sa lahat ng katanungan na tumatakbo sa kanyang isipan. Bueno, kung talagang ayaw mo ay wala akong magagawa, sabi nito saka inabot ang plastic na hawak ko. Dito ka lang, pupunta ako ng pharmacy para mabilhan kita ng antibiotic. Paracetamol lang pala ang meron ka, pero sa tingin ko ay may posibilidad na may infection ng katawan mo dahil na rin sa mga sintomas na nakikita ko. Paliwanag dito, saka mabilis na tumayo para tawagin ng isang kasamahan para tingnan ako. Walang pakialam na nakaupo lamang ako habang nakasandal ang likod at ulo sa puno habang nakatingin sa kalsada kung saan maraming tao ang nilalampasan lamang ako. Nakakatuwa talaga dahil kahit na nasa ganito akong sitwasyon ay may mga taong busilak ang puso na willing na tumulong pa rin sa akin. Mabait talaga ang Diyos. Wala man ako matatawag na kapamilya pero dito sa lansangan kung saan ako natagpuan ay may mga taong gaya ni Ed, Kuya Jack at Kuya Delphine na handa akong damayan sa oras ng kagipitan. Sila lang ay sapat na para masabi ko na mahal din ako ng Diyos at may mga taong nagpapahalaga pa din sa akin kahit pa hindi ako pinahahalagahan ng lipunan. Hindi nagtagal ay bumalik si Kuya Jack, dala ang gamot na binili niya para sa akin. Heto, inumin mo muna ito, Gavin. Maigi pa ay sa bahay ka na muna namin pumirmi habang masama pa ang pakiramdam mo. Baka lalo lamang lumala ang kondisyon mo kung mananatili ka dito sa kalsada. Doon, pwede kang maligo ng maayos at makakain ng tama. Mahabang sabi nito. Nahihiyaman ay tumango ako bilang pagsang-ayon. Tama siya, kailangan ko nga ng pansamantalang matutuluyan. Nakakahiyaman, pero ramdam ko na mahina ako at hindi ko pwedeng ipagpawalang bahala ang bagay na iyon. Mas maigi nang lunukin ko ang pride ko at makituloy muna kina Kuya Jack kaysa mamatay ako dito sa kalsada. Alam ko na sa mga oras na ito ay tanging siya na lamang ang pwede kong lapitan dahil tanging siya lang ang bukod tangi at nag-iisang nag-alok sa akin ng tulong. Kuya, ayos lang po ba na makituloy ako sa inyo? Paano po ang pamilya mo? Nag-aalala na tanong ko. Mabait si Kuya Jack, pero hindi ko rin pwedeng hindi isipin ang pamilya nitong kasama sa bahay. Imposible naman kasing kagaya ko ay mag-isa lamang siya, lalo na at may edad na rin siya kumpara sa akin. Ayos lang yun, Gavin. Mabait ang asawa ko at wala naman kaming anak na kasama sa bahay. Doon ka na muna para kahit papaano ay bumuti ang pakiramdam mo. Saka mo na isipin ang mga susunod na araw, basta gumaling ka muna. Nakakaunawa na sabi nito. Kilala ko siya, sa tagal ko dito sa kalsada ay isa siya sa mga matitinong pulis na nakilala ko. Humahanga ako sa sipag at dedikasyon niya sa trabaho, pero mas humanga ako ngayon dahil napatunayan ko kung gaano siya kabuting tao na may busilak na pusong handang dumamay sa oras ng kagipitan. Pre, kayo na muna ang bahala dito. Ihahatid ko na muna sa bahay ang isang to. Bili ni Kuya Jack sa kasamahan. Sige pre, sagot naman ang kausap nito sabay tango. Hindi nagtagal ay sakay ako ng honor jeep na minamaneho ni Kuya Jack. Nakakahiyaman, pero napilitan akong umupo sa harapan. Alam ko kasi na bukod sa hindi malinis ang kasuotan ko, ay posibleng may amoy ang katawan ko, dahilan kaya pinagtatabuyan ako ni Aling Maria kanina.
Isang lihim na sulyap ang ginawa ko kay Kuya Jack na sa kalsada nakatutok ang paningin. Wala akong nakikita na kahit anong bahid ng pandidiri mula sa kanya, bagkus ay tinuturing niya akong parang isang normal na tao. Hindi nagtagal ay narating namin ang maliit na apartment na tinutuluyan ni Kuya Jack. Nalaman ko na nangungupahan lamang pala sila dito sa isang apartment sa Santa Cruz, Manila. Taga-Romblon daw sila at 5 taon pa lamang na nakatira dito matapos mailipat ng destino. Kahit nahihiya sa asawa niyang si Ate Janet ay nakituloy ako. Hindi ko tinanggihan ang mga bagay na inalok nito, lalo na ang makaligo ng maayos gamit ang maligamgam na tubig na inihanda ng asawa ni Kuya Jack matapos malaman nitong masama ang pakiramdam ko. Laking pasasalamat ko sa dalawa dahil dito ramdam ko na tao ako. May tahanang masisilungan at may mga mabuting taong nakapaligid sa akin. Alam ko na pansamantala lamang ito dahil kapag gumaling na ako ay babalik na ulit ako sa kalsada para harapin ang hamon ng buhay. Mabuti naman at kasya sa'yo ang damit ni Jack. Nakangiting sabi ni Ate Janet na nakatingin sa akin matapos akong maligo at lumabas ng banyo. Heto, kumain ka na. May kanin at ulam dito sa mesa. Makakabuti sa'yo ang sabaw ng sinigang. Sabi nito, saka iniwan ako sa kusina. Magkarugtong lamang kasi ang kusina at banyo, kaya dito agad ang bungad ko. Kahit paano ay hindi na nakakahiya na amoy aso at kalsada ako dahil heto na, presko na ang pakiramdam ko at wala na ang masamang amoy na nakadikit sa katawan ko. Malaking bagay talaga ang makaligo ng maayos, lalo na ang may bahay ako na tinutuluyan ngayon. Isa itong maituturing na biyaya, kaya habang kumakain ako ay nangako ako sa sarili ko na maghahanap ako ng trabaho kapag gumaling na ako. Babalik muna ako sa trabaho ko, Gavin. Kapag may kailangan ka, sabihin mo kay Ate Janet mo, siya na ang bahala sa'yo. Sabi ni Kuya Jack na bumungad sa pintuan ng kusina kung saan ako kumakain. Opo kuya, maraming salamat po. Kapag nakita niyo po si Ed, pakisabi po narito po ako sa inyo. Pakiusap ko. Sige, ako na ang bahala kay Ed. Magpahinga ka na kapag tapos ka ng kumain at matulog ka agad para makabawi ng lakas ang katawan mo. Huwag mo nang isipin ang kaibigan mo, ako na ang bahala. Nakangiti na sagot ni Kuya Jack. Nakahinga ako ng maluwag at umaasa na makita agad ni Kuya Jack si Ed. Alam ko kasi nahahanapin niya ako oras na hindi masabi ni Kuya Jack ang mensahe ko. Palibhasa may maayos na silid tulugan kahit maliit lamang ay talagang komportable ako. Nakatulog ako ng maayos matapos kong maligo at makakain. Hindi na nga ako ginising na mag-asawa maghapon kahit dumating si Kuya Jack mula sa duty nito sa kalsada. Nakakatuwa na ngayon ay mukhang tawa ko. Hindi madungis at may maayos na suot na damit. Kahit pinaglumaan nito ni Kuya Jack ay mas maayos naman ito kumpara sa ilang pirasong damit na pinagpapalit-palitan ko araw-araw. Wala rin kasi ako mapaglagyan kaya ang mga damit na dala ko ay pinaghatian na namin ni Ed hanggang sa unti-unti nang naubos. Mabuti naman at gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Ate Janet. Mabuti na po kahit papaano ate. Magalang na sagot ko. Siya, kumain ka na. Hindi ka na namin ginising kanina ng kuya mo dahil mahimbing pa ang tulog mo. Maigi at gumanda na ang pakiramdam mo. Mahinahon na sabi nito. Ramdam ko na kahit hindi ko sila kapamilya ay itinuturing nila akong hindi iba sa kanila. Kahit lalaki ako ay may pagkakataon na lihim na nagiging emosyonal ako dahil itong mabuting trato na nararanasan ko ngayon ay hindi ko maramdaman mula sa mga taong nakapaligid sa akin sa lansangan. Hindi nagtagal matapos kong kumain ay tinawag ako ni Ate Janet na pumunta sa salas. Naabutan ko ang mag-asawa na nanonood ng balita sa telebisyon. Mabuti naman at nagkakulay na ang mukha mo, Gavin. Hindi ka na maputla ngayon. Bungad na bungad ni Kuya Jack. Sabi ko naman po sa'yo kuya, tamang pahinga at gamot lamang, ayos na ako at hindi na kailangan pang pumunta ng hospital. Kumakamot sa batok na sabi ko.
Paano ba naman kasi? Walang maiidulot na maganda ang tumira sa kalsada. Hindi ka naman mukhang pulubing baldado. Malakas ka at buo. Hindi mo kailangang mamalimos. Bakit hindi ka nalang maghanap ng maayos at matinong trabaho? Tanong nito. Kulang na lang ay lumubog ako sa kinauupuan ko. Heto, at may nagtatanong sa kakayahan at lakas ko. Alam ko na mabuti ang intensyon niya, pero para itong masakit na katotohanan na sampal sa pagkatao ko. Tama siya, kumpleto at buo ang bahagi ng katawan ko, pero hindi ko alam kung anong klaseng kamalasan ang tumama sa akin at hindi ako matanggap sa trabaho. Marami na po akong sinubukan na pasukan, kuya, pero laging nauuwi sa wala hanggang sa pinapalayas na ako sa silid na unuupahan ko at sa kalsada napunta dahil wala na po akong nakagis ng kapamilya. Nahihiyang paliwanag ko. Alam ko na higit kanino man ay maiintindihan ako ni Kuya Jack. Siya ang nag-iisang taong nakapansin sa akin sa kalsada at pinagkatiwalaan na dalhin sa loob ng kanilang pamamahay kahit pa isa akong estranghero. Alam ko na sa katayuan ko sa buhay ay kakatakutan ako imbes na tulungan gaya ng ginawa ni Kuya Jack, kaya naman humahanga ako ng husto sa kanya. Sa milyong taong narito sa mundo, iilan lang ang tulad niya na walang pag-aalinlangan na tinulungan ako. Kapag magaling ka na, titingnan ko kung kaya mo nang magtrabaho. Magtatanong-tanong ako kung may trabahong bakante para sa'yo sa mga kakilala ko, sabi ni Kuya Jack. Sa narinig ko ay nagkaroon ako ng munting pag-asa. Sana nga ay ito na ang tsansa na hinihintay ko. Alam ko na hulog ng langit si Kuya Jack at ngayon heto ako at nagbukhang tao at may bahay na tinutuluyan malayo sa maingay, mausok at magulong kalsada na naging bahagi ng buhay ko sa nakalipas na 6 na buwan. Si Kuya Jack na lang ang pag-asa ko ngayon. Siya ang nag-iisang taong pwede kong makapitan sa pagbulusok ng kalagayan ko. Bigla ay nagkaroon ng liwanag ang walang direksyon na buhay ko nang tulungan niya ako kanina. Sa pagpasok ko ngayon sa bahay niya ay pakiramdam ko ay kahit papaano may natitirang pag-asa para sa akin na makaahon sa magulong buhay na meron ako sa kalsada. Mahirap ipaliwanag sa iba ang nararamdaman ko, lalo na at para sa mga taong hindi nakaranas ng kalagayan ko ay walang halaga ang ganitong mga simpleng bagay. Para sa akin ay isang napakalaking biyaya ang natanggap ko matapos na tulungan ako ni Kuya Jack at iuwi sa bahay nito para may pansamantala akong tuluyan habang nagpapagaling ako. Gavin, halika nga, may mga damit akong hindi na ginagamit, baka magkasya sa'yo. Tawag ni Kuya Jack sa akin na nasa loob ng silid na pinasukan ko. Agad na pumasok ako at nakita ko na ilan sa mga damit nga nito ang nasa ibabaw ng kama habang nakabukas ang pintuan ng kabinet sa silid nito. Hindi ko na ginagamit ang mga yan. Lumapad kasi ang katawan ko dahil masarap magluto ang ate mo. Natatawa na sabi nito. Salamat po, Kuya Jack. Malaking tulong po ito sa akin. Sagot ko. Totoo iyon. Simpleng damit lang na ganito ay sobrang thankful na ako. Pinaglumaan man ang mga ito pero malaking tulong ito sa akin at magagamit ko bilang simula. Sa isang pulubing katulad ko, bawat piraso ng isang malinis na damit ay mahalaga. Kumpara sa iba ay luma na at inayawan dahil bukod sa ginamit na ay bigay lang. Pero sa taong tulad ko ay grasya itong dapat na ipagpasalamat ko. Pasensya ka na at pinagluma ang gamit ko na lang muna ang pwede kong ibigay sa iyo sa ngayon. Sabi ni Kuya Jack na inalis sa hanger ang damit na inabot sa akin. Naku kuya, huwag kang mag-alala. Ayos na ayos sa akin ang mga to. Isa pa, malinis po itong lahat at hindi naman halatang mga pinaglumaan na. Kahit luma rin po ay walang problema dahil magagamit ko pa rin po ang lahat ng mga ito sa araw-araw. Nahihiyang sagot ko. Tamang-tama na binigyan niya ako ng mga damit dahil magagamit ko ito sa araw-araw. Lalo na at wala ako kahit isang pirasong dala nang dalhin ako bigla dito ni Kuya Jack. Maliban kasi sa sarili ko at sa madungis na damit na tanging meron ako sa katawan ko,
ay wala na akong ibang masasabi kung akin na pag-aari ko nang pumasok ako dito sa bahay na ito. Siguro nga ay tinapon ni Ate Janet ang damit na hinubad ko kanina sa basurahan. Lumang-luma na kasi talaga iyon at nanlilimahid pa sa dumi dahil hindi naman ako araw-araw kumaglaba ng mga damit at maligo dahil na rin sa wala akong maayos na tinutuluyan. Siya nga pala Gavin, ikaw ba ay malakas na talaga? Tanong ni Kuya Jack nang maisara ang pintuan ng wardrobe nito. Opo kuya, malaking tulong po sa akin ang nakatulog ako ng maayos matapos kong uminom ng gamot. Pinagpawisan na din ako sa mainit na sabaw na ibinigay sa akin ni Ate Janet kanina. Kaya lumabas ang lamig sa katawan ko. Paliwanag ko. Mabuti kung ganon, akala ko kung napaano ka na kanina, namumutla ka at nanginginig. Tumirik na din ang mga mata mo at may tinatawag kang pangalan. Sabi ni Kuya Jack. Anong pangalan po kuya? Tanong ko kasi wala naman akong natatandaan na may sinabi akong ganun nga. Bukod kasi kay Kuya Jack at Ed ay wala na akong malimit kausap. Abala rin kasi sa lansangan ang mga pulubing naging kaibigan namin ni Ed. Lahat kami ay iisa ang hinahangad at iyon ay ang makaraos sa araw-araw na pamumuhay. Saglit, iisipin ko, abay mukhang epekto ng nagkakaedad na at naging makakalimutin na ako. Natawa ako ng bahagya habang isa-isa kong tiniklop ang mga damit na ibinigay sa akin ni Kuya Jack. Doon ko na sana ito balak iligpit sa silid na pansamantalang pinagamit sa akin ng mag-asawa. Pero dahil napasarap ang kwentuhan namin ay dito ko na lang ginawa ang mga ito. Sino si Ellie? Tanong nito. Ellie? Nagtataka rin na tanong ko. Hindi ko mawari kung para sa akin ba iyon o tanong para sa taong kaharap ko. Oo, Ellie. Hindi ako maaaring magkamali. Ilang ulit mo siyang tinawag at binanggit ang pangalan. Kung hindi ka nga lang nagdidiliryo kanina ay tinawanan na sana kita. Maang na nakatingin ako kay Kuya Jack. Hindi ko alam kung tinutukso lang ba niya ako dahil babae ang pangalan na binanggit niya. Wala po akong kilalang Ellie kuya, sagot ko. Pilit na inaalala ko kung may nakilala ba akong ganoong pangalan pero hindi ko matandaan. Hindi kaya naengkanto ka doon sa puno? Aba, baka kailangan kitang ipatawas. Kunot noon na tanong nito. Hindi ko alam kung bakit ganito ang tanong niya at kung ano ang sinasabi ni Kuya Jack dahil mukhang may sinasabi ako na kumuha ng atensyon nito. Bakit? Ano po ba ang sinasabi ko kuya? Tanong ko pabalik dito. Iniisip ko na lasing ka o kaya naman ay naengkanto. English kasi ang sinabi mo tapos tinatanong mo kay Ellie kung nasaan si Gavin. Ikaw yun. Natatawa na sagot nito. Nako kuya, wala akong muwang sa English. Hindi nga ako marunong magsalita niyan at lalong hindi ako nakakaunawa. Kaya baka guni-guni mo lang po yun. Pabiro na sagot ko. Nagkibit balikat ito na mukhang mauunawaan naman ang sinabi ko. Siguro nga ay dala lang iyon ng masamang pakiramdam. Kaya kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa bibig ko at nasabi ko. Kahit ako rin kasi sa sarili ko ay may kakaiba akong nakikita na tila mga alaala at iba't ibang eksena na pumapasok sa memorya ko na alam kong hindi bahagi ng pagkatao ko, lalo na at sigurado naman ako na buo ang alaala na meron ako. Wala akong nasaksihang pangyayari gaya ng nakikita ko sa isipan ko sa tuwing pipikit ako kung minsan kaya iniisip ko na lang na baka imahinasyon ko lamang ang lahat. Nakakatakot, nakakabahala dahil pakiramdam ko ay nababaliw na ako. Mukhang hindi na normal ang takbo ng isipan ko. Marahil ay dahil sa kulang na sa sustansya ang brain cells ko, kaya nag-iimbento na lang ako ng mga kaganapan na kusang pumapasok sa balintataw ko sa mga panahong masama ang pakiramdam ko. Gaya ngayon na may kakaiba na naman akong karanasan at nasaksihan pa ito mismo ni Kuya Jack.